Minsan kasi nakaka-trigger din kasi 'pag ulit-ulit nababasa, eh. Kasi may mga wala kasi talagang alam minsan na, na mahilig lang mag-bash. May mga walang alam sila yung marunong malakas magsalita. Yun, grabe. Grabe na real talk yan guys. And kapansin-pansin po ano, na si Kalingap Edu ay unti-unti na ring nagbabago. Kung ang isang Kalingap Edu dati ay talagang tahimik at hindi pumapatol sa mga bashers. Ngayon ay talagang kapansin-pansin guys na nagsasalita na rin po siya. No? And I think para sa akin po ano, ay kailangan talaga niyang gawin. No? At yung dati kasi masyado siyang tahimik, kaya iniisip nila, ganun-ganun lang po siya. So, para sa akin, it's okay na magsasalita siya at iparamdam niya na naapektuhan din siya sa mga ginagawa ng bashers. At sila nga po yung sinasabi ni Kalingap Edu na kung sino pa yung mga walang alam, sila yung malakas magsalita. Sila yung may ingay. So yan po ang ating bibigyan ng reaction guys sa ngayon dahil meron pong ano no, meron pong kakaibang nangyari doon sa supposedly pabahay niya kay Early at yan yung pag-uusapan po natin, no? So, samahan po ninyo ako guys hanggang dulo and let's go. Minsan may mga times na hindi talaga natin kayang ipilit yung mga bagay-bagay na kagaya po niyan ano po, yung sa lalo na sa pabahay guys. At ang napangako ko naman po talaga kala Early at sa iba kong mga beneficiary is, sa Paul, sa mga students, pag-aaral po talaga 'yan. Ano yung pagsuporta sa kanila sa pag-aaral, yun talagang pinaka-main goal ko, is makatapos sila. At swerte na lang kung sakaling may ano talaga, may mag-back up sa mga kagaya niyan. Kasi kung susuluhin ko po guys, kakayanin kaso mas makakawawa talaga yung channel ano, 'pag ginawa ko yun talagang puwedeng masira So yun guys, no, yun yung isa sa mga maganda kay Kalingap Edu. Although alam ko na pag-uusapan siya or ibabash siya dito sa kanyang pag-amin po na tungkol sa pabahay kay Early. At ito, may aaminin din si Kalingap Edu dito guys na hindi na parang hindi naman siya yung ano talaga diyan, nag-initiate, hindi siya yung nagpaumpisa tungkol sa pabahay na yon kina Early, kundi may mga sponsors na nangako po ano at mukhang kung iintindihin natin mabuti maya-maya lang ay parang napako yung mga pangako po ano. Yan nga ba yung sinasabi nila dati na hindi naman panghabang buhay talaga. Yung iba, yung ibang sponsors, meron ding mga nananatili lang talaga do'n, 'no? Mga talagang yung kung nararamdaman nila yung isang tao, kagaya ni Kalingap Edu, nararamdaman nila na talagang karapat-dapat na suportahan, sila pa yung mga klase ng sponsors na nananatili, guys, 'no? And yun, yung itong pag-amin ni Kalingap Edu nga na hindi basta-basta ang magpabahay. Siguradong pag-uusapan 'yan. Unang-una na diyan yung mga bashers at siguradong tatanungin na naman kung sasabihin na naman ng iba na akala ko ba siya yung maraming sponsors. Tandaan niyo 'yan, guys. Siguradong may lalabas na naman diyan sa mga sabihin na nating taga-kabila, no? So, pero tuloy muna natin itong video. kasi mag-iba't magpabahay ngayon guys, mag-iba't lalo na ramdam ko sa Oo ginawa kong naman. pabahay, yung sa ginagawa kong bahay ngayon, halos aabot yun ng 800. Kasi medyo pulido po kasi talaga, pero kahit mga sakto lang, kahit mga substandard baka umabot pa rin yun ng sabihin natin ng mga 300, 400 ganyan, masakit pa rin yun guys. Ano po, Hindi basta-basta kung 'yun. susuluhin tayong mga gano'ng bagay. So, Yun nga. ako naman So ito guys, no, at para mas maintindihan natin ng maayos, so balikan po natin yung vlog ni Kalingap Edu nung isang araw, no, na kung saan ay pinuntahan nila yung lote na nabili na para kay Early and dito niya kinausap mismo ang mag-ina dahil sinasabi nga na umasa din talaga yung mag-ina na sila ay mapababahayan. So pakinggan po natin.
Ito po ay siyempre pasalamatan natin yung nag-sponsor din dito. Pero yun nga, yun rin ang gusto kong mapag-usapan, yung ganun. Kasi ito, yung lote, parang yan lang ang ating maibigay sa inyo kasi yung para mapagawa ng bahay, hindi ko pa sure kasi hindi tayo ganun ka-stable na channel ay. Ano? Lalo na ngayon, parang nararamdaman ko parang may konting pag-down yung ating Nahirap naman. Sa totoo lang guys, no, kahit yata sino, ako'y damay din dyan na talagang down na down ang aking channel. Halos walang nanonood. Pero sige lang, tuloy lang natin. Malay natin ay darating din araw na makakabawi po. Ano? So, yun. So, kagaya ng sinabi ni Kalinga Pedro na talagang nagda-down ang mga views. Ganun po talaga. Nangyayari po yun. And hindi natin alam kung kailan dumadating yung ganong pagkakataon. Pero normal po na dumadating. So, pakinggan po natin ang ibang sasabihin. Kung i-focus lang natin yung sa isang tao, sana ay maunawaan. Marami tayong ibang beneficiary, hindi lang naman siyempre kayo. May mga naipon ng mga nakaraan, nung sabi kasi dati may papabahayan kami, mga naipon pa kami nun. Ako, na nasa account ko pa yun. Pwede kong ibigay sa inyo kung sakaling matapos ang mo, pagkatapos nyo, at subukan nyo, at mabigay din ako ng konting share. Pero kung ipupush natin pabahayan ko yun ng kagaya ng Kalakalinga Prob na pangpabahay, mukhang 50-50 tayo sa ganong klaseng. So yun naman ang sinasabi ni Kalinga Pedro guys, na kung gagayahin nila yung mga pabahay ni na Kalinga Prab, ay talagang mahal po yun. No? Nagra-range ng, sabi na natin, 4 to 6 yung solo-solo lang ni Kalinga Prab na pinapagawa. Kumbaga yung mga hindi sponsored or walang sponsor. Kung gagayahin ni Kalinga Pedro yun, medyo mapupurdoy talaga siya guys kasi marami naman marami naman kasi siyang iba pang mga tinutulungan po And kagaya ni Early, kung itutuloy niya yung pabahay, ay baka hindi na rin niya masuportahan sa ibang klaseng pagtulong kay Early po, lalo na sa kanyang pag-aaral and kagaya din ng mga iba pang sinusuportahan din ni Kalinga Edu. Hindi naman niya sinabing guys na hindi na matutuloy. Pero as of now siguro, dahil mahina nga yung channel, ay medyo muna, yun ang aking pagkakaintindi. No? Hindi naman niya sinabing wala na. Andiyan naman po yung lote at andyan yung may naipon siya na sinasabi niya na nasa 20% kung saan man galing yung kwenta na 20% siguro ay nagbe-base siya sa mga 400,000 or 30% ba guys? Sorry pa comment na lang. 20 or 30% nandun yung nasa bangko and kung gugustuhin ka ni Early ay pwedeng ibigay na lang kay Early kasama yung lote at saka pera pero I don't think na papayag si Early doon. Hayaan lang muna niya. Total, nandyan lang naman po yun. Di po ba? Usapan kasi malaking halaga sa nangyayari ngayon sa So, earlier, anong masasabi mo dun sa Kasi syempre, may may sumapa pa sa akin. Wala kuya, Mabira. Napakalaking tulong na po nung napag-aral po pag ako hindi rin po talaga dahil sa inyo. Hindi naman po ako makakatapak ng college talaga ng instant na mga tuitions po. Kaya sobrang. So yan, no? Napaka-okay din. Napaka nung sinabi ni Early na yung balang pagpapaaral sa kanya napakalaking bagay na at hindi siya makakatapak sa college, sa pagka-college kung hindi dahil sa tulong ni Kalingap Edu and syempre sa mga sponsors na rin po And for me kung ako kasi una-una ang talagang promise naman talaga ni Kalingap Edu guys is pagpapaaral, no? Pagpapaaral po yung sa kanya. And sabi nga, swerte na lang kapag ka napabahayan. And kaya naman nagkaroon ng plano para kay Early before kasi may mga sponsor nga na nangako po Kaya naumpisahan yung pagbili ng lote at saka nakapag-ipon ng cash na nasa bangko ni Kalingap Edu. And napakaganda rin. Sinabi nga ni Early na yung pagpapaaral pa lang ay napakalaking bagay na po. And for me, kung ako naman ang tatanungin, ay talagang para sa akin mas importante talaga yung makatapos ng pag-aaral ang mga tinutulungan ng mga ng kalingap po kasi ano mo naman yung bahay kung hindi naman makakatapos sa pag-aaral no magiging din yung bahay na yon maluluma at masisira pagdating ng araw
Pero kapag nakapag-aral ang isang tao, nakatapos, nagkaroon ng magandang chance, makahanap ng maganda-gandang trabaho, ay kahit siya mismo, kaya-kaya na niyang magpatayo ng sarili niyang bahay at yung kanyang edukasyon ay sariling-sarili na niya. Kumbaga wala nang makakakuha na iba. Habang buhay, kanya na talaga 'yon po ano. And 'yun, puwedeng paasensuhin yung sarili kapagka talagang magsusumikap ang isang titulado po ano na tao. So 'yun, for me, edukasyon talaga. Bago ang lahat ay edukasyon po muna. So hindi ko lang po alam kung meron din pong iba na mas pipiliin ang bahay kahit walang edukasyon, 'no? Medyo iba 'yun. Laking bagay, laking tulong na po nun. Kaya dun pa lang po Oo. talagang, yun po talaga sobrang nagpapasalamat na po kami. Ka po, Nay. May nagpapasalamat din ako at napaaral siya, natulungan siya sa pag-aaral. Yun ay malaking bagay na tulong na rin sa amin. Tama naman Nagtatampo po 'yan. ba kayo, Nay? Siyempre, Ako hindi, siyempre 100%. parang Yun. negative kasi yung sa pabahay kasi lagi ko po yung sinasabi sa ano ko sa channel na yung pabahay po, ano po yan, maswertehan po yan yung mga mapapagawang kagaya ni Nanay Rosa Tama kasi 'yan. kung mapabahay po tayo, at least dapat nakaredy na po ang pera kasi hindi po tayo basta-basta pwedeng magbitaw ng pera kasi pwedeng ma-consume natin yung mga sa susunod na pagtulong natin sa mga susunod na buwan kasi delikado po yung ganun. Baka bumagsak tayo ng biglaan. So 'yun, napakalinaw po ng sinabi ni Kalingap Edu guys na kailangan bago umpisahan yung pabahay, dapat kumpleto na yung budget po ano. Kasi kung hindi kumpleto yung budget, baka magalaw at baka matenga yung bahay na yon and magalaw yung yung budget para sa mga susunod na pagtulong kagaya ng pagpapaaral. So magkakanda loko-loko na no. Mahirap din kasi kapag masyadong marami kang tinutulungan. Unlike yung iba nakakapagpabahay din para lang kinakalinga prop kasi malalaking channel na talaga yung sa kanila po guys no. Yung iba kapag nagpabahay tapos focus lang, yun lang ang tinutulungan nila. Pwede po yun. Pero pagka kagaya ni Kalinga Pedro na marami po siyang beneficiaries, medyo mahirap po talaga yun kung kung walang makikipagtulungan ng mga sponsors. So, grabe po ano, hindi rin talaga basta-basta yung ang paglingap, no? Hindi rin basta-basta talaga ang ginagawa ng mga vloggers. So, iniisip siguro ng iba, ganun-ganun lang. May mga nagpapalipad, may mga nagbibigyan ng budget. Sapat na kagad. Hindi po. Kasi mamaya may maririnig pa tayo dyan tungkol sa palipad. Kung magkano lang talaga ang napupunta dun sa vlogger. Halos kalahati lang guys. Halos kalahati lang kasi kinukuha naman ni YouTube yung kalahati po dun sa amount na pinapalipad po ng mga nanonood. So yun po. So anong kumusta yung yung sa sa sponsors po kasi medyo di ko kasi rin makausap na maayos yung ibang Medyo na ako na worry lang rin ako sa So yun, hindi daw makausap na maayos yung ibang sponsor. Siguro yung mga nag-promise before. Kaya siya nag-worry din. asa kayo ng masyado ay. Nay, wag ka na po Mhm. umiyak, Nay. At pasensya na po Hindi, kasi okay lang po. Kasi alam din naman po namin na gusto mo rin po talagang sa iyo din po. Desire din ng puso mo na makatulong po about sa pabahay. Pero naiintindihan po namin, promise. 100% naiintindihan namin. Kasi yun na nga po, napakalaki tulong na ng pag-aaral ko. Tapos, kumbaga, mas malaki itong sa pabahay kung tutuusin. Yes. Kumbaga, kalahati lang halos sa tuition ko, hindi pa 1/4 parang kung sa pabahay. Kaya sobrang thankful po kasi kumbaga na dahil din sa Kalingap, dahil din po sa mga sponsor at kay Kuya Edo, soon po, syempre, magkakaroon po akong trabaho and yun, kahit Tama. paano po siguro, makakatulong sa magulang, sa makaipon, gagawa pong bahay or else. Kaya naman po yun, pero yun nga po, nagpapasalamat pa rin po kami ng sobra. Naiintindihan po namin, wala po kami Kuya Edong sama ng loob or wala po talaga. Kung ano pong magiging kapalaran or ibigay ni God na kung ano po, tatanggapin po namin. Okay. So yun, grabe okay, ang ganda din sinabi ni Early na kung ano na lang yung ibibigay ni God is maluwag nilang tatanggapin. And naintindihan nila, si Kalingap Edu, alam nila na talagang desidido na magpabahay siya, pero kaya lang, naintindihan nila yung sitwasyon. And ayun, abot-abot pa rin ang pagpapasalamat ni Early guys sa Kalingap or kay Kalingap Edu, sa Team Kalingap at sa mga sponsors dahil siya po ay nakakapag-aral. And soon, kapag nagkapagtrabaho na siya, ay siya na mismo
ang makakapag-provide, no? Grabe. So, very nice talaga. So, ituloy po natin to. Ako naman guys, ano po kasi guys eh, nung times na yun kasi, pangako lang naman po kasi yun ng sponsor sa kanila. So, yun. Napanood nyo pa ba yan, guys? Yung video upload ni Kalingap Edo na yun na tuwan-tuwa siya sa pagpunta kina Early para ibalita po na may tutulong para sa kanilang pabahay. So, yun, pangako ng sponsors. And kagaya ng nasabi kanina ni Kalingap Edo na medyo mahirap pausap yung iba sa ngayon. Siyempre bilang ano naman, ako na medyo hindi pa sanay sa ganong klaseng ano, ay naniwala man po ako. Na parang Yun na nga, yun na. Ando na yung problema palagi. Kapag may mga nangako, sabi ka ni Kuya Val, hanggat hindi mo hawak yung budget, ay huwag ka muna kumbaga huwag ka munang matuwa, no? And aminado naman si Kalingap Edo na hindi pa siya sanay at that time at naniwala siya. So, well, alam naman po natin yan, no? Hindi pa naman ganon ka-eksperto si Kalingap Edu sa lahat-lahat ng bagay po. So, at least sinasabi ni Kalingap Edu and yun yung nakakabilib sa kanya dahil matapang. Matapang niya na inamin ang kanyang siguro sabihin na natin pagkukulang, no? Sa kaalaman. So, nakakabilib. Kasi naman po pipilitin niyang itago yung kanyang mga pagkukulang. Yun, hindi po nakakabilib yung ganon. Mas bilib po ako dito kasi alam niya na mababash siya, pero sinasabi pa rin niya. So, good yan, Papa Eds. ay ganito, sige. Ano natin, tuwa ako kasi kala ko matutupad. Ano po? Mhm. At pero siyempre, base sa mga napapansin ko rin sa mga kasamahan ko, hindi ko pwedeng i-disregard yun, ano po. Dahil marami po akong kasamahan na nagpabahay at halos nangawawa po sila lahat. Halos yung mga kulang sa support ng mga taong maano sa kanila, magtutulong sa suporta daw sa pabahay. May mga gano'n kasi minsan, nasasabi, papangakuan ka na, "Ay sige tutulungan kita." Tapos 'pag naghirap na hindi na kakayanin ng sustento do'n sa bahay, ma-fade na lang at naiiwan sila sa ere. Ma-fade, mawawala. At mahirap yung gano'ng klaseng sitwasyon na wala kang pera na hawakan tapos nasimulan mo na. Medyo nakakahiya din dun sa pinapagawan mo saka sa mga viewers. At ayoko namang gano'n 'pag magbabahay baka lang, sabihin na lang 20% lang yung nagawa mo parang sa tangka lang. Tama naman po yun, guys. No, kaysa pilitin nga na umpisahan niya kasi alam niya na may budget siya pero hindi kompleto, kung iuumpisahan niya yan tapos matetenga, di lalong mas malaki yung masasayang. Buti sana kung yung pabahay na itatayo niya. Ay kagaya, ito guys nag-umpisa sila Kuya Val na nagpapabahay. Yung mga talagang sobra, alam nyo rin ito, yung mga simpleng bahay na pinapagawa dati, yung lawanit yung dingding, simpleng-simple lang, maliit lang. Siguro kung ganun lang din yung papagawa ni Papa Eds, kayang-kaya, di po ba? Lalong-lalo na't meron ng lote. Pero syempre, hindi naman siguro ganun ang pangarap ni Kalingap Edu na pabahay para sa kanyang beneficiaries. Gusto rin siguro niya talagang yung pang matagalan na bahay, pang habang buhay kung tutuusin. So, yun po guys, madaling intindihin po Pero sa totoo lang po, napakaswerte na lang ng mga tinutulungan natin, ano po. Kasi yung makapag-aral ka lang ng wala kang isipin yung magulang mo, tapos malaking bonus na yun. Totoo naman po yun guys. Tingnan nyo, yung iba ay walang kakayahan din na mag-aral, walang kakayahan sa panggastos. So ano pong ginagawa nila? Nagwo-working student. Hindi biro. Hindi biro, no? Yung iba nagsi-security guard sa gabi, nag-aaral na hindi kumpleto yung unit sa umaga. Kumbaga yung pag-aaral nila, instead na 5 years, 4 years, inaabot ng mahabang panahon. Pero dahil sa sobrang tiyaga nila, ay nakakatapos pa rin. Pero yun yung sinasabi ni Kalingap Edu na napakaswerte na rin po yung mga beneficiaries na napag-aaral kasi wala na silang iintindihin para maghanap ng panggastos po nila.
So, sobrang laking bagay po yun. And of course, syempre, kapag ka napabahayan, mas malaking bagay po yun. Pero hindi kailangan pilitin kapag ka hindi muna kaya, di ba? Tapos ganyan na mm. Yes po, hindi po talaga dapat mahirap po talagang pilitin ang mga ganyang bagay. Mhm. Hindi ko po yun ipinano. Kapag may mga palit-palit yung mga tulong. Yes. So ito guys, no, merong binabasa si Kalingap Edo dito na isang parang basher na yung tungkol sa pera, yung mga palipad, yung mga ganyan, binibigay ng ano. So pakinggan po natin. Hindi ko po yun sinisisi. Ano po? Wala po akong sinisisi. Sino pong sinisi ko sa sinabi ko? Ang sabi ko, hindi po natin kayang ibigay yung ganun. At yung mga Yun. pakulay pong yan, 60% po sa atin. 40%. Minsan 50-50 pa nga yan sa pakulay. So kung Yan. magbigay kang 1,000, 50 sa YouTube, 50 sa atin. Tapos papangayudo mo pa yung ganun. So sa mga walang alam po, ganun po ang sistema ng YouTube. At saka Yun po talaga ang totoo guys, no? Marami po talaga, lalo-lalo na yung mga hindi naman talaga YouTuber, hindi talaga nila naiintindihan yung sistema ng YouTube po, ano? Hindi ko may nagpalipad sa'yo ng 1,000, ay 1,000 na rin ang matatanggap mo. Hindi po eh. Halos kalahati lang ang matatanggap mo. And syempre, yung mga palipad na yan, kung iisa lang yung tinutulungan ni Kalinga Pedro, okay, maaluan yun. Kaso ang dami. Alam naman po natin na marami po ano. At hindi lang mga beneficiaries. Meron din siyang, kapag may mga nakita siya, nadadaanan siya na iba na gusto niyang tulungan, ay nag-aabot din ng kung ano-ano. Abot ng kanyang kakayahan po. Ano, bigas, pera, mga ganun. Lahat po yun ay kasama sa mga expenses. So, mahirap hanapin talaga yung mga kinikita niya. Ano? And of course, meron din po siyang sariling buhay. Meron siyang sariling pangarap din sa kanyang buhay, no? So, kailangan din niyang tulungan yung kanyang sarili. Gusto rin niyang mag-invest. Gusto rin niyang magkaroon ng pansarili kasi what if nawala, hindi na uso ang YouTube, mawawala, di wala na. Wala talagang ano. Kaya syempre, isi-secure din muna niya yung sarili niya. Sabi nga kung ang sarili mo ay hindi mo kaya tulungan, paano ka tutulong sa iba? So, para sa akin, ganun po yung ano ko eh. Di ba? kung makikita niyo po naman pag-charity ko, kung nanonood po talaga kayo, mga sapot bashers dyan, ano po, take note, panoorin yung doon mga vlog natin. Mhm. Para kayo, para ma-inform kayo ng mga ginagawa ko. Kasi kung papanoorin niyo lang po kasi yung mga vlog na masasaya lang, hindi niyo po talaga makikita minsan na tumutulong kasi minsan sponsored yun. Pero kung Mhm. papanoorin niyo po talaga lahat, saka niyo lang makikita yung pag-charity ko yun. So, yun na nga. Yun na nga yung problema guys. Kasi kadalasan naman kasi mga bashers, selective yan. Kumbaga, hindi nila na-appreciate or gustong makita yung mga magagandang bagay na nagagawa mo. Ang hinahanap talaga nila yung pwede nilang pintasan or magiging kapintasan mo. Ganun po yun. Napaka-selective po na mga ano kaya nga basher eh, di ba? Ano po, kasi may mga wala kasi talagang alam minsan na mahilig lang mag-bash. Yung mga Mhm. walang alam, sila yung Totoo marunong yan. malakas magsalita. Correct yan. Sila yung pag nabigyan mo pag nagpaalam mo yung mga totoong nagagawa mo, nagmumukhang ewan. Pag naibigay mo yung mga mo, pag nakita nila yung mga resibo, Yun yung sinasabi ko. Baga parang baliwala lang sa kanila kapag ka nalaman nila yung totoong ginagawa mo sa pagtulong. Talagang ang inaano lang nila, yung mahanapan ka ng kapintasan, merong mapupuna sa'yo. Ganun naman talaga yung bashers. Pero syempre, kapag ka palagi naman nilang ginagawa yan, talagang nakaka-trigger din, no? Nakakapikon din. po. Saka ayoko rin kasing pilitin ng sponsor na talaga. Kung sakaling i-force nilang na mapilitan silang magbigay ng hindi sa kanila bukal sa loob. Po? Kaya lagi kong sinasabi kung sino lang po ang gusto magbigay, walang sa pilitan. Kaya nga po charity, di ba? Doon So yun na nga, ay yun naman ang isang kakaiba kay Kalingap Edo. Ano? Hindi kagaya ng iba po na
live ng live, palagi nag-live, nananawagan, mga titos, mga titas, kahit yung panggasolina, yung mga ganyan, parang pinaparinig. Pero si Kalingap Edu, wala po siyang ganun. Yun nga yung sabi niya, kung sino lang yung may gustong magbigay, walang persahan, di ba? Hindi siya hindi siya nangihingi, no? Kung sino lang yung may gustong magbigay. Kaya, syempre, hindi kagaya ng iba yun. Options yan. Kung gusto, pwede. Kung ayaw, okay lang din. Yun lang po yun. Wala po tayo ditong hinihingi na ano na persahan o ano. Kahit sinong tanong niyo pong sponsor ko, never po ako nanghingi sa mga yan. Simulat sa pool. Kahit po sino, tanongin niyo yan. Actually guys, meron akong nakakakwentuhan before, pero medyo matagal-tagal na rin pong hindi ko nakakausap, hindi tumatawag sa akin, na isang sponsor niya, at nakwento nga nung sponsor na yun na kinabibiliban din niya si Kalingap Edu dahil sa kanyang klase ng pag-charity guys. And yun ay kusa niyang ibinibigay at hindi hinihingi ni Kalingap Edu. Actually, ano nga daw yun siya dati. Ito, kikwento ko na, hulaan nyo na lang kung sino itong sponsor na to. Inoferan niya dati si Kalingap Edu ng sasakyan. Nung wala pang sariling sasakyan si Kalingap Edu, ay nag-offer itong sponsor na to ng sasakyan po, na tinanggihan, guys. Tinanggihan ni Kalingap Edu. Kalahin nyo yun. Kumbaga sila lang dalawa ang nakakaalam doon. Kumbaga parang sikreto lang, pero tinanggihan pa rin ni Kalingap Edu, no? And alam din natin na inoferan din siya ni Kalingap Rab ng bahay. Pero tinanggihan pa rin ni Kalingap Edu. Gusto niya kasi siya yung sarili niya na ang nagpo-provide galing sa kanyang pinaghirapan po, Ganon po yung kaibahan naman ni Kalingap Edu, no? Hindi kagaya ng iba na halos maya't maya nagla-live, nananawagan, magpaparinig. So, grabe. Para makita niyo kung gaano ka ano po, kung gaano ka legit. Sabihin niyo pera. Tanungin niyo po lahat ng sponsor ko kung makikita niyo pong nanghihingi ako diyan ng pera kahit 1,000 panggas o ano. Wala ka diyang masasabi kung may nanghihingi ako. Ayun. Yung lahat ng sponsor ko po sa loob po ay nabigay sa akin. Kaya siguro po nabigay sa akin kasi may tiwala po sa atin. Ano po? Tama Matatalino yun. po rin ang siyempre mga tumutulong. Hindi po yan Of basta-basta course. mabigay sa pakiramdam nilang hindi deserve. Kaya nga Tama. nag-charity at galing sa rin mo sa mali ka po dun. Wala ka pong nakitang tao kahit sino na umunlad base lang sa kanyang sariling kakayanan. Medyo, ano yun guys, medyo malalim yung sinabi ni Kalingap Edu na wala kang makikitang tao na umunlad na dahil lang sa sariling kakayahan. No? Medyo, ano yun, kumbaga, siguro kung yung sarili mo ay napaunlad mo, medyo questionable siguro yung sinasabi ni Kalingap Edu ngayon na yon. Pero kung pakikinggan po natin ang kanyang mga susunod na sasabihin, baka ma-realize po natin na totoo nga yung sinasabi ni Kalingap Edu. So, pakinggan po natin. Tandaan niyo po yan. Kahit sinong tao, umangat. Paano man yan. May times na natulungan niya ng isang tao. Ano po? Sabihin na, halimbawa, graduate ka. May backer ka. Tulong yun. Halimbawa, may ka. Kagaya ko, natulungan ako ni Kuya Ate Edna. Tulong yun ni Ate Edna sa akin. Ano po, yung mga ganong klase. Well, totoo yun. Kumbaga, real talk talaga yan. At kahit nga sa pagpasok pa lang sa work, guys, and lalong-lalo na ngayon, ay talagang pahirapan, no? And yun nga lang, may isang tao na tumulong sa'yo, kumbaga tinulungan ka para makapasok sa trabaho na yon, or sinasabi na backer at kung ano man, it's either support lang, plain na support, or may kasamang financial, ay tulong yun. Yun nga lang, yun nga lang sinasabi nga na, kunwari, ako may kaibigan ako sa opisina, yung isang kaibigan ko,
walang trabaho. Yun nga lang i-inform ko lang yung kaibigan ko sa opisina para makapag-apply yung kaibigan ko, malaking bagay na rin yun kahit walang guarantee na matatanggap siya, ay tulong pa rin yun, di ba? Maraming klaseng tulong kasi guys kasi nga, di ba, wala naman taong nag-iisa sa mundo. May kasabihan nga na no man is an island, hindi po ba? So lahat po ng tao talagang nagtutulungan. Hindi na lang po natin napapansin yung iba kasi parang naging nakagawian na. Pero kung iisipin po natin ang lahat ng mga bagay-bagay na ikinikilos po natin, yung mga nakakausap natin, may sinuggest na ganito at nangyari sa kagustuhan mo, tulong yon. Lahat po yon ay tulong. Hindi po ba? And hindi ko alam kung lahat ay mag-agree dito. So, kung may sarili po kayong opinion, guys, ay comment lang po kayo. Malaya po kayong mag-comment. Hindi basta-basta maunlad eh. Sila Kuya Bal, sila Kalingap Rob, hindi basta-basta kung hindi nabuo yung grupo. So, yun, ginawa niyang ehemplo, si Kalinga Prab, si Kuya Bal, hindi lalaki yung channel po nila ng ganon kung hindi nabuo yung grupo, yung Team Kalingap. Totoo nga naman guys, bihira lang ang mga vlogger na nakakapagpalaki ng channel na nagsosolo. Napakabihira lang. Pero lang kung kakaiba yung gagawin mo po kung ibang style, kumbaga yung hindi common. Sa tingin niyo po magiging successful lahat pag solo-solo lang sila? Hindi. Lahat ng successful na tao, laging may suporta yan. Tandaan niyo po. Yun nga lang sa guys yun nga lang sa kunwari mag-asawa kayo, 'di ba? Palaging sinasabi, and every success of a man, there's a woman behind. Kumbaga sa tulong na rin, mali yata yung pagkakasabi ko, correct nyo na lang guys, no? Suporta ng isang asawa, suporta ng isang girlfriend, kaya nagiging successful yung lalaki. Laging mayroong babae na nasa likod, either girlfriend or asawa, kaya nagiging successful. Bihira po yung hindi dumaan sa ganon, no? So, ako yung naniniwala doon. Yan. Lagi may nakaalalay sa likod ng isang successful na tao. Hindi kaya ng tao magsarili. Mahirap yun. Paano ka aasenso na ikaw lang mag-isa? Yun nga lang, sabihin na natin, siguro gusto nyo sabihin, paano sina Henry C., yung may-ari ng SM? Naku, galing sila sa mahirap, paano sila umasenso ng ganong katindi? Meron po kasing meron po kasing Chinese Chamber of Commerce, no? Meron sila mga association, malaking tulong yon, no? Malaking tulong yon. And kung alam ng chamber na may kakayahan ka, susuportahan ka talaga nila. No? Ganun po yun. Bibigyan kanila ng chance. Hanggang 3 chances po yata yun. Yung sa kanila. So yun lang. Tulong na rin yun. Yun nga lang, guys, isa kang empleyado. Paano ka aasenso sa sarili mo lang kung hindi ka naganap ng trabaho? Yung trabaho na yun, pagmamayari ng iba. So, tulong pa rin yun. Natulungan ka ng kumpanya or opisina na pinasukan mo. Lahat ng bagay, no? Merong suporta, kaya umaasenso. Di ba? Gets po ninyo. Ako, hindi ko rin basta na-gets yung sinasabi ni Papa Eds, pero unti-unti, na-realize ko. Totoo nga. Totoo yan. Mabagal ang unlad ng isang taong lagi nagsusulo. Tandaan niyo po yan. Napakabagal. Isipin niyo na naman siguro, paano yung mga farmers? Sila mismo nagtatanim ng sarili nilang paninda. Well, kung walang bumibili, paano yun? Di ba? So, yung bumili na yun, sumuporta doon sa farmer. Binili niya yung produkto. So, tumulong pa rin yun. Di ba? Kumbaga, parang give and take, give and take, give and take palagi. Okay? Pagka mag-isa ka lang, mahirap talaga yan. Parang, subukan yung pumunta sa isang maliit na isla, kung ikaw lang mag-isa doon, paano mo pa-asensoin yung sarili mo? Walang ibang tao. No? Yan siguro yung pinaka simple na ehemplo. Tama po yan, okay lang yan. Pag-usapan nila, okay lang. Pabor yan sa
Ayun na nga, ano, talagang may nag-comment na guys na pag-uusapan na naman yan, si Kalingap Edo. Okay lang yun. Kumbaga, good or bad publicity, parehong publicity pa rin yan. Saka, ano yan eh, kahit anong sabihin nila, nababakapan ko naman ang aking pag-ano eh, vlog eh. Ba-vlog. Ano po, Tama yun. kahit sabihin natin ano, ay hindi ka na ano, ay panoorin niyo po yung vlog ko. Lahatin niyo, sabihin tayo, throughout the 30 days, tingnan natin kung wala akong binitawan diyang ano, pera. Panoorin po Correct. ninyo. Ano po, sa mga nagda-doubt, hindi po. Hindi mo po tayo maapektuhan kasi alam ko sa sarili ko na tumutulong man talaga ako. No man is an island, correct? Tama yun. Oo, artista nga, sikat na sikat, kailangan ng sponsor. Correct. Ay, nako. Basta tayo dito, masaya tayo dito, tumutulong tayo sa kapwa, di ba po? Nakakabago tayo nakakabago tayo ng buhay ng ibang tao at kita naman natin sa mga tinutulungan natin na masaya sila habang tinutulungan natin. Yun ang mahalaga. Tama. Yun ang pinaka-importante sa lahat, no? Nararamdaman mo rin na nagiging masaya yung mga tinutulungan mo ay isang malaking fulfillment sa sarili mo po, ano? And achievement na rin na maituturing kapag nabago mo yung buhay ng isang tao. Kung dati ay hindi nakakapag-aral at napag-aaral mo na, ay malaking bagay po yun. Hindi naman po kailangan yata na sobra-sobrang laki yung maitutulong mo para masabi na nakapagpasaya ka ng isang tao po, ano. Yun nga lang ibang mga nagcha-charity, one time lang sila nagbibigay, kumbaga binigyan nila ng bigas, binigyan nila ng pera, tapos na, cut na kaagad do'n sa tao na yun. Ang kaibahan naman po kasi sa Kalingap, parang ang gusto ng Kalingap, habang buhay na yung mga tinutulungan po nila, ano, at sinusuportahan, yun naman yung kakaiba. So, napakasuwerte talaga kapagka ang isang tao ay napansin at natulungan ng Kalingap kasi pangmatagalan ang tulong. So, yun po guys. So, grabe ang napag-usapan po natin ngayon and sana ay may napulot din tayong aral po dito, ano. And if ever na meron tayong natutunan, comment down lang po guys. So, yun. So, thank you Papa Eds dahil meron akong natutunan coming from you, no? So, yun guys, hanggang dito na lang ulit. And of course, magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, ingat po kayo dyan. God bless po. Bye-bye.